Tara na ho mga kapuso! Wow! Araw ho kayo ng Biyernes. Thank God it's Friday. At this is 7 ho tayo sa buwan ng Abril taon 2026. Good morning mga kapuso. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Metro and Mega Manila. Maging sa ating mga kapusong nasa labas ng bansa. Mga suki nating mga OFW, lalo na ho sa kitang silangan. Kumusta ho kayo? Ingat-ingat pa rin. Bagamat may mga magagandang balita ho tayong naririnig. Kaugnay po ng girian dyan sa gitnang silangan. May pag-uusap daw ho ang Israel at Lebanon na may 10 araw na ceasefire ho silang napagkasunduan. Very good. Idire-diretso nyo na ho. Talaga namang napakahirap po ng sitwasyon dyan. Lalo na pag Lebanon, Palestine, Israel. Minsan hindi na lang ho ito usapin ng pinag-ugatan ay mga pangyayari na nakaugnay ng relihiyon o paniniwalang pang relihiyon. Napakaraming mga issue ho dyan mga kapuso. Ng araw nga, pati sa supply ng tubig ay nagiging sanhi ho ng digmaan po dyan sa bahaging yan ng mundo o daigdig mga kapuso. Meron tayong inaasahang good news mga kapuso. Ayon po sa DOE, posible ang rollback sa presyo po ng produktong petrolyo sa darating pong linggo. Dahil na nga ho sa mga magagandang development na yan. Dahil ang presyo ho ng crudo nakadepende pa rin po kung paano po dumarating ang mga marites o ang mga balita diyan sa pandigdigang pamilihan o world market na konting marites lang ng kaguluhan, tataas agad ang presyo ng crudo kada bariles mga kapuso. Hanggang alas 6 tayo ng umaga, marami ho tayong balitang pagtutunan po ng pansin ngayon pong araw na ito. Baka may mga follow po tayo tungkol po doon sa patuloy na ginagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Ito si Andoy Mapili. Ayaw na niya ng usaping hearsay. Wow, kita mo naman. Kasi nga naman, ang daming pinag-usapan doon sa affidavit ni nung Madriaga. Nagpakilalang self-confessed bagman. Ang nagiging sentro ng balitaan ngayon ay hearsay. Ano yung hearsay? Yung sinabi raw, narinig tungkol doon sa kursong abogasya ng Vice President Sara Duterte. Ay, teka lang, bago tayo magpatuloy sa ating pong palatuntunan, meron pong mainit na flash report. Super Radio DZWB Flash Report! Ang maghanit po ng flash report si James Agustin ng GMA News. May isang tonelada po ng bagong katay na manok na hindi dumaan sa tamang pagsusuri at mishandled frozen meat na sabat sa ilang pwesto sa isang palengke sa Quezon City. Nako! James Agustin, James, good morning! Good morning. Umabot nga sa mahigit 1 tonelada ng mga bagong katay na manok na hindi dumaan sa tamang pagsusuri at mga mishandled frozen meat ang nasabat ang mga tauhan ng National Meat Inspection Service, Quezon City Veterinary Department at CIDG sa ilang pwesto sa isang palengke sa Novaliches, mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Sa isang pwesto, kinumpiska mga manok na nakalagay lang sa balde at plastic drum. Sa labas naman ng palengke, hinarang ang isang tricycle kung saan nadiskubre ang 2 plastic na naglalaman ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa. Sabi ng bumili sa katayan, hindi niya alam na bawal ito. Hindi rin pinalampas ang isang lalaki na tulak-tulak pa ang cart kung saan nakalagay ang mga bagong katay na manok na may ulo at paa pa o yung tinatawag na Valentino. Sinita maging ang isang truck na may kargang mga buhay na manok, nakakatayin pa lang sana. Hindi kasi otorisado ang truck para pagsakyan ng mga buhay na manok. Bukod naman sa mga manok, 10 stalls din sa palengke ang nakumpiskahan ng mga mishandled frozen meat na nakatiwangwang lang sa halip na nasa chiller. Inisyuhan ng notice of violation at confiscation receipt ang mga nagtitinda. Ayon sa QC Veterinary Department, lubhang delikado kung makakain ng mga mamimili ng ganitong klase ng karne na posibleng kontaminado ng salmonella bacteria. Maaari raw ito magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, labis na pagdurumi at kung minsan ay humahantong pa sa kamatayan. I-issuehan din ng show cause order ang ilang katayan kung saan nagmula ang mga nakumpiskang manok. Dadalhin sa isang rendering facility ang mga nakumpiskang karne para maayos itong ma-dispose. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City, James Agustin para Super Radio DZWB ng GMA News. Super Radio DZWB Flash Report! Maraming salamat James Agustin ng GMA News mga kapuso. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pong mga headlines, sa ating mga naman ng mga balita. Pero bago yan, ito muna ang ating isasalang ko ngayong pulso. Katanungan sa pulso ng kapuso. Ngayon pong araw na ito ng Thank God It's Friday, April 17, 2026.
Marami pa rin ho kasi ang gusto na kung maaari ay magpatupad ng suspension o pagbabawas po ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Lahat ng produktong petrolyo pamahalaan para na rin po makatulong at mapababa po ang presyo ho ng langis, diesel, gasoline, ng kerosene, pati na rin po ang LPG at pati po ang pagbababa o pagsuspindi rin po ng paniningil ng VAT o Value Added Tax na 12% mga kapuso. Sa ngayon po, ang piniral pa lamang po, ang inaprobahan ng Pangulo ay yung pag-alis ng excise tax temporarily sa LPG at sa kerosene. Pero yung diesel at saka yung gasoline, meron pa rin. Kaya nga yung iba'y nagnanais, maging ang ilang mga transport group ay mas magandang ipagpaliban po muna ito. Makatutulong ho ito, lalo na nasa matas pa rin pong presyo ang mga produktong petrolyo ang kanilang kinakailangan araw-araw. Kayo mga kapuso, naniniwala din po ba kayo na malaki yung maitutulong? Isa ho sa magandang solusyon ang gawin ng pamahalaan sa tindi ho ng presyo ho ngayon ng mga produktong petrolyo ay yung pag-alis ho muna ng excise tax. O pwede rin po isama na rin po pag-alis at pagbaba po, pagtapyas ng VAT sa mga produktong petrolyo. Yung pa rin po ba sa tingin niyong magandang solusyon na dapat ikinukonsidera ho ngayon ng pamahalaan? Aber sa ating DCWB Text Connect 0917-594-5941. Sa Senado yata, pero nagmumungkahi na yung 12% na VAT, gawin mo ng 10%. Malaking bagay din kung maibababa po yung porsyento po ng VAT para maidagdag pa yan sa 10 pesos per liter na discount sa public transport. Malaking bagay din daw ho yan mga kapuso. Bueno, ang inyong mga reaksyon, DCWB Text Connect 0917-594-5941. Pwede rin po sa ating pong Facebook Live na marami na hong sumusubaybay at bumabati po ng magandang umaga ng Biyernes. Thank you po sa inyo mga kapuso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At dahil dyan, kami nananatiling number one. Ito na po ang headlines sa ating mga naman ng mga balita. Eugene Rosario, Juan Samson, ang nagpapaalala na. O, yung kape ha. Ito po, siyempre, pambungad. Bago mga headlines, inyong tinimplang kape, tsaka gatas, salamat, ano man po yan. Sabay-sabay po tayo para gising na gising ang diwa't isipan sa pakikinig ng mga balita at hindi ho tayo mabibiktima ho ng fake news. 1, 2, 3, go! Wow! Ayos ba mga kapuso? 12 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Narito po mga headlines sa ating mga buenamadong mga balita. Dating Congressman Zaldico ayon sa wakas na aresto ho sa Prague, Czech Republic. Kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, pamahalaan nakikipag-ugnay na ho sa Czech Republic para sa proseso ng pag-uwi ni Ko sa bansa. Marami nang excited na bumalik ka. Dating Congressman Zaldico, pati na rin yung mga pinahayag mo sa iyong Facebook account. Gustong-gustong malaman niya natin mga kababayan. Babanggitin mo dito ng live. Lifestyle check sa 26 na tiniguri ang contractors o mga kongresistang kontratista na iniuugnay sa manumalyang flood control projects iniutos ng Ombudsman. Special Assistant Prosecutor po ng Ombudsman pinagpapaliwanag dahil naman sa aligasyon ni Ramil Madriaga na nakatanggap siya ng 60 milyong piso mula sa Office of the Vice President o OVP. Panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo ayon po yan sa Department of Energy. Panukalang batas na lang ibaba sa 10%. Ito yung binabanggit ko. Sa kasalukuyang 12% na VAT sa mga produkto at serbisyo inihain sa Senado. Pagpapatupad ng dagdag pensyon para sa mga pensioner nito. Paagahin daw ng Social Security System o SSS. Thank you naman. Validity o yung mga may expire o mapapasong driver's license at rehistro ng sasakyan pinalawig po ng 3 buwan ng Land Transportation Office o LTO. Ito para maging magaan po sa ating pare-pareho. Lalo na sobrang dami ho ng ating gastusin, sobrang mahal na mga bilihin gastusin ngayon po mga panahon ito. Pero kung sa tingin ninyo, inyo naman po ito magagawang mapa-renew sa panahon, o sa lalong madaling panahon mga kapuso, lalo na sa kabuuan na kung kailan ho kayo sa buwan na dapat kayo mag-renew ho nito, mas magandang gawin na ho ninyo mga kapuso.
Israel at Lebanon nagkasundo magpatupad ng 10 araw na tigil putukan. Ayon po yan kay US President Donald Trump at PNP. Pinaimbisigan pa rin po yung nangyaring engkwentro kamakailan ng PNP Anti-Kidnapping Group na humantong sa pagkakasawi ng 4 na mga suspect, mga kapuso, na tinuturing po itong matagumpay na operasyon. Lamang, siyempre, may nasawi, obviously, standard operating procedure, yan pa rin gustong makuha ang lahat ng anggulo at detalye ng operasyon na yan, kaya po patuloy o hiningan po ng resulta ng investigasyon ng pamunuan ng Philippine National Police. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cherry Fur, Tangkad Sagad. Buena Manong Balita. 15 minuto ho makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa detalye po ng ating mga balita. Good morning, Gerard Sevilla, Kaloy Kapili, Miranda, Luz Meminda, Serot, Mami Tony Pangon, Naimbag Galdao, Romeo Gonzales, Eugene Rosario, si Maclo de Lim. Wow! Paring Hermes Esteban, bakit ka malungkot? Hindi mo nakikita yung mga ano mo? Yung kasagutang mga troll? Wala. Wala si paring Gary. Wala si Kosa. Si Abdul Sayap. Na iisang tao lang kamo. Talaga, Hermi. Mamaya, dyan yan. Wag ka malungkot. Natalie Zimbulan, good morning din po sa inyo. Maraming salamat. Sa detalye po natin mga Ben, namanong mga balita, nahuli na si dating Congressman Zaldico at nakadetiniho ngayon sa Prague, Czech Republic. Iyan mismo ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media post. Pumutok po ito kagabi, mga pagdang mag-aalas sa isyata yun nandoy. Talagang kaliwat kanan po ang tawagan para makuha po ang kumpirmasyon at naging busy ang telepono ng ating embahada po sa Czech Republic man yun, anumang embahada nakakasakop doon. Philippine Embassy, yan sa Europa. And eventually, yung Pangulo na ho ang naglagay po ng posting po nito. Ayon sa Pangulo, dinakip sa naturang lugar si Ko matapos na tumawid ang Czech Republic ng walang kaukulang papeles. Nakikipag-ugnayan ho ang Pilipinas sa mga otoridad sa Czech Republic para mapauwi sa bansa si Ko. Thank you po sa mga taga-Czech Republic. Tagal na ho namin gusto maibalik dito yan. Kayo lang ho pala ang solusyon. Hindi ho yung Portugal. Doon din naman kasi. Pero siguro kung may pagkakataon, baka doon sa Portugal mahuli. Kaso nga, eto, nung tumawid, doon siya nakita, doon nahuli. Ayon naman sa PNP, nakikipag-ugnayan na rin sila sa kanilang international law enforcement counterpart. Kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Isa si Ko sa 16 na individual na naharap sa kasong graft malversation. Kaugnay po ng manomalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nililitis ho ito ngayon ng Sandigan Bayan, mga kapuso. Bukod pa ho dun sa mga proyekto po sa Bulacan, isa rin po ito sa patuloy ho na ho ngayon ng investigasyon ng Sandigan Bayan. Dati na hong tinanggi naman ng kampo ni Ko ang aligasyon ng pag-uugnay sa kanya sa naturang anomalya. Buena Manong Balita. Di ba pwedeng tumawag ka, Andoy, sa kaibigan mo sa Czech Republic, bigyan mo ng pamasahe? Dali na agad dito. Ang daming dapat ipaliwanag niyan. Pinagpapaliwanag naman ng Office of the Ombudsman si Special Assistant Prosecutor Attorney Ryan Ray Kilala. Kasunod dyan ang aligasyon na nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na nakatanggap siya ng 60 milyong piso mula sa Office of the Vice President. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may proseso sa Ombudsman at kabilang dito ang pag-i-issue ho ng show cause order upang makuha ang panig naman ni Kilala. Binigyan si Kilala ng 48 oras para magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action. Kapag lumagpas sa deadline, maaari man itong ituring na pag-amin sa mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Clavano, hayaan muna nilang matapos ang paninig sa kamera bago ho kausapin naman si Madriaga ukol ho dito, mga kapuso. Buena Manong Balita. Nanindigan ng kampo ni Ramil Madriaga na may inirigalo talaga siyang painting kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ang pagalma ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee na siya at hindi si Madriaga ang nagregalo ng painting na nasa likod ni Duterte sa screenshot na iprinisinta ni Madriaga sa paninin ng House Committee on Justice. Hindi kaya parehong painting yan.
Ayon sa kapo ni Madriaga, honest mistake ang nangyari. Pinakita ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad ang larawan ng kanyang kliyente na hawak ang painting na ibinigay umano nito sa bise. Kung paghahambingin, bagamat iba ang itsura, may pagkakahalin tulad ito sa painting na nasa screenshot at sa painting na likha ni Lee. May larawan din ng isa pang painting na may mukha ni Duterte na ipinadala si Palad na hawak naman ng isang artist mula sa Laguna at scholar ni Madriaga. Sa kabuuan, 3 paintings umano ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 may mukha at 1 walang mukha. Pinisigan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte kaugnay po nito, mga kapuso. Buena Manong Balita. Wow! Sample pa lang yan. Wala pa po sa kalahati yan ng mga mainit na mga balita po. Ngayong pagtatanghal ng naman ng mga balita ngayong araw nito ng Biyernes. Magbabalik po tayo. 5:20 na ho ng umaga. Labanan ng fake news dapat totoo. Buena Manong Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Cherry Fur. Tangkad sagad. Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Mga kabarangay, handa na ba kayo ulit sa super saya at super big time na Sabado? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na April 18, Sabado, alas 6 ng gabi. Dadayo na ulit ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Para sa super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Game, Dance Fitness at Singing Lodi. Kasama ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lomadilla. Di lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangayan kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Kita-kits mga kapuso. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever. Buena Manong Balita. 5:22 na ho ng umaga. Alamin ho muna natin ang mga mainit na mga balita na kalap sa nakalipas na magdamag na ihatid po ngayong umagang ito ni Alan Gatos. Alan, good morning, Alan. Narito na ang ilan sa mga balitang nakalap sa nakalipas na magdamag. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin ng riding in tandem sa Novaliches, Quezon City. Dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong 3 tama ng bala sa kanyang ulo. Nagsasagawa na ng backtracking sa CCTV ang pulisya upang matukoy ang mga suspect na mabilis na tumakas. Sa Morong Rizal, nasawi ang 18 taong gulang na babae sa sunog na sumiklab sa isang establishmento. Nabatid na nagsimula ang apoy sa isang notary public sa Barangay San Pedro. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Samantala, patay ang isang umanitulak ng illegal na droga makaraang manlaban sa mga tauhan ng PIDEA sa bypass operation sa Lanao del Sur. Nasamsam na mga operatiba ang nasa 3.4 million pesos na halaga ng shabu mula sa suspect. Na-recover din mula sa suspect ang isang 9mm na baril na may magazine at 15 pala na baril at bypass money. At yan ang ilan sa mga balitang nakalap sa nakalipas na magdamag. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Alan Gatos. Samantala, sa ilang detalye pa natin mga buwan naman ng mga balita, standby lamang sa ating mga buwan naman ng mga texter tulad ni JR ng Bayambang, Pangasinan. Para ho sa kanya, dapat talaga alisin, bawasan yung mga tax ho sa ngayon. At may pagkuhanan ng pondo ng bayan pero meron tayong iba pang pondo ng project at ayuda. Kailangan din kasi ng pondo para maipantustos sa mga ibibigay na ayuda. Isa nga naman daw kukunin yun. Although,
minsan maririnig mo may ilang mga nagbumungkahi talagang napakatindi ng mga demand. Yung pili mo mababang karote o talaga ang gobyerno. Pero makatiran din naman na bawasan yung excise tax. Actually, yung VAT, sa totoo lamang po mga kapuso. Sa sobrang tindi ho ng kalakalan ng negosyo ho ng paglalakis, kahit VAT lang ang kunin sa atin, okay na. May excise tax pa. Hindi nga ho natin alam paano ho nagsimula, paano ipinanganak yung excise tax. Yung value added tax, pwede pa siguro yun talagang alinsunod sa kung magkatalagang presyong ito. Ikakarga naman yun sa mga mamimili, pero excise tax, karagdag na ikakarga ho sa atin, medyo talagang minsan yung papatanong ka, saan galing ito? Sinong nag-invento nito? Ayun po! Andun po siya! Yung magaling mag-isip kung paano tayo papatawa ng buwis. Good morning, si Koteteng ng Kanlubang. Magandang umaga po sa inyo. Sana lakihan man lang daw yung rollback, sabi ni Arnold Libed. Yun lamang ang hindi pa binabagit kung magkano, pero malaking bagay po talaga kung magiging malakihan din ng rollback mga kapuso. Aber, parinig nga Andoy sa ating pulso ng kapuso. Habang bumabati ng good morning sina Daniela Andrew. Good morning din po sa inyo. Parinig sa ating pulso ng kapuso. Dapat lang na alisin na yung excise tax tsaka VAT dun sa produktong petrolyo kasi napakalaki ng ano yan eh. Ang patong yan sa aming nagmamaneho ng kotse. Ako naniniwala ako dapat tanggalin talaga yung excise tax tsaka VAT. Kung aalisin parehas yun, malaking ginhawa. Yun yung pinakamagandang pwedeng gawin ng pamahalaan. Po dun sa pagsuspinde ng excise tax po, lalong-lalo na po ngayong may krisis, pero naniniwala po ako na hindi lang po dapat sa LPG yung pagsuspinde ng excise tax, kundi Sina Fredo, Jed at Leo, hindi lang dapat LPG and kerosene. Isama na rin daw ang diesel at gasolina. Iyan po ang ating pulso ng kapuso. Magbabalik po tayo sa mga mainit na mga balita ngayong pong araw nito ng Biyernes, April 17, 2026. Sa ating pong pagbabalik, radyo na, TV pa. Labanan ng fake news, dapat totoo. Buena Manong Balita. Super Radio Number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan,
pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Kapag sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. 32 minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawat. Balitaang walang iwanan. Paghimay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Metro Mega Manila. Maging sa ating mga kapuso nasa labas ng bansa, lalo na dyan sa Middle East. Good morning po sa inyo, mga suki natin, mga OFW. Araw ho tayo ngayon ng Biyernes. Thank God it's Friday. 17 ho sa buwan ng Abril, taong 2026. Hanggang alas 6 po tayo ng umaga muli magkakasama-sama sa mga benaman ng mga balita. Nako, ang dami ho natin mga balita ang tututukan ngayon pong araw na ito, maging ito pong linggong ito mga kapuso. Kasama na ho yan doon po sa ating mga inaantabayanan na development mula po niya sa Czech Republic dahil naresto ho doon si dating Congressman Zaldico, mga kapuso. Ako po yung kapusong Orly Trinidad. Sasamahan din po tayo ng ating mga Super Radio reporter na katutuko ngayon sa labas ng himpilan para magatid po ng kanilang mga live report po doon, tulad na lamang ng daloy ng trapiko sa ilang mga lugar na dinaanan po ni Sam Nielsen, habang si Mark Macalaland magatid din po ng mga balita sa pinakauling presyuhan ng mga produkto sa palengke. Mga kapuso, antabayanan po ang kanilang mga live report. Buena Manong Balita. Narito na po ang mga headlines ng ating mga benamanong mga balita. Dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na aresto sa Prague, Czech Republic ay kay Pangulong Bongbong Marcos, gobyerno po ng Pilipinas. Nakikipag-ugnay na sa Czech Republic para sa proseso ng pag-uwi niko sa bansa. Dalawang individual na muni mastermind sa anomalya sa flood control projects malapit ang kasuhan ayon sa Ombudsman. Interpol Red Notice laban kay Charlie Atong ang nasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero inilabas na ayon sa DILG.
Pagbasura ng Commission on Audit sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance nito sa confidential funds, maaaring maging basihan kung may impeachable offense si Vice President Sara Duterte ayon sa isang miyembro ng House Committee on Justice. Ramil Madriaga, pinangalanan ng ilang kinontrato umanong hitman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Hanggang 20 piso kada litro pong bawas presyo sa diesel inaasahan sa susunod na linggo. Presyo naman ng gasolina bababa rin ayon sa Department of Energy. Panukalang batas na layong ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% na value-added tax o VAT sa mga produkto at serbisyo inihain sa Senado. At apat na suspect po kabilang ang 2 dating pulis napas lang sa rescue operations ng PNP Anti-Kidnapping Group noong nakalipas na Miyerkules ng gabi. Buena Manong Balita. Ang naman ng mga balita, mga kapuso, bukod po sa radyo na TV, pa nyo rin po masusubaybayan sa ating po mga social media account tulad po ng X na dating Twitter, gayon din po sa TikTok. Magandang umaga rin sa mga kayo na po nakasubaybay sa ating pong Facebook Live. Andyan si Mercedes Castro, Mami Tony Pangon, Daniel Andrew. Good morning po sa inyo. Kaligapili Miranda, Christian De Gaspi. Habang mamaya, kumusta rin po tayo sa ating mga taga-subaybay sa YouTube, mga kapuso. At sa inyong mga nasa YouTube po ngayon, huwag kalimutan na mag-subscribe. Buena Manong Balita. Eto na, agad na ko nating alamin ang daloy po ng trapiko. Malaman lang natin kung meron bang dapat na iwasan ng mga kalsada ngayong pong umaga. Ito si Sam Nielsen ay ready na. Sam, magandang umaga sa iyo, Sam. Good morning at good morning sa ating mga kapusong motorista. Binaybay ko itong kahabaan ng Espanya patungo dito naman sa bahagi na ng Quiapo sa Quezon Boulevard. At mula sa bahagi ng Welcome Rotonda, diretso lamang ang daloy sa mga oras ito. Bagaman marami-rami ng mga motorista bumabaybay mula nga ng ating daanan dito alas 5 ng umaga. Walang problema ang pagbaybay hanggang sa bahagi ng Blumentritt hanggang sa makasapit ka na ng Lacson Avenue. At pagtawid dyan, diretso lamang po ang biyahe hanggang makasapit ka na rin sa area ng Moraita. Wala rin ako namataan or ng anumang problema sa trapiko, maging sa daloy o sa mga kalsada sa bahagi ng tunnel ng Quezon Boulevard at sa Lerma hanggang makasapit ka na nga ng Quiapo area. Dito lamang medyo nagbabagal ang mga sasakyan sapagkat naghihintuan dito yung mga pampaserong sasakyan gaya ng mga bus at pampaserong jeep dahil nga po araw ngayon ng Biyernes Quiapo Day ngayon, ano? Dahil maraming mga deboto ang nagsisipag ganito kaaga na ay may mangilang-ilan na tayo nakikitang nakaparada dito naman sa gilid ng simbahan mismo ng Quiapo. Ang mga tao ng MMDA at traffic ng MPD ang nangangasiwa naman sa pagmamando ng mga motoristang humihimpil dito sa harapan ng Quiapo Church. Yan ang sitwasyon. Ako rin Sam Nielsen ng GMX Paradio DWB. Dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Sam Nielsen. Ingat ho sa pagpasada, pati ho sa pagbiyahe, mga kapuso. 5:38 na ho ng umaga. Nahuli na ho si dating Congressman Zaldico at nakadetine ngayon sa Prague sa Czech Republic. Yan mismo ang kinimpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media post. Ayon sa Pangulo, dinakip sa Prague si Ko matapos na tumawid ng Czech Republic ng walang kaukulang papeles. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga otoridad sa naturang bansa para mapauwi si Ko sa bansa. Sinabi naman ng Philippine National Police na nakikipag-ugnayan na rin sila sa kanilang international law enforcement counterpart kaugnay po ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Isa si Ko sa 16 na individual na nahaharap sa kasong graft and malversation kaugnay ng manumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. At dati nang tinanggi naman ng kampo ni Ko ang naturang aligasyon. Sa unang nga ho pala pagdinig na yan ng investigasyon ng Sandigan Bayan na kasama ho doon yung pahayag o statement mula sa Anti-Money Laundering Council at may pagkumpirma ng malaking halaga ng salapi na dumiretso po pumasok po sa account ng dati hong mambabatas, mga kapuso. Kaya't iyan ang isa sa ating aantabayanan. Iyang investigasyon na yan ng Sandigan Bayan kaugnay ng flood
control scam, mga kapuso. Buena Manong Balita. Dalawang umano'y mastermind sa flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng makasuhan. Tinawag ang mga itong master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, pero wala siyang binanggit na pangalan. Tinabilang na dating Speaker at dating Senate President ang isa pa. Ayon kay Clavano, pinag-utos na rin ng Ombudsman ang lifestyle check sa 26 na tinawag naman niyang mga kontraktor sa mga kongresistang kontratista rin naman ng gobyerno. Pinag-aaralan din ng Ombudsman ng mga legal na paraan para maibenta naman ang mga luxury vehicle na nasa kanilang kustodiya para mapanatili ang halaga at maibalik ho ito sa gobyerno. Buena Manong Balita. 5:40 ng umaga. Meron na hong International Criminal Police Organization o Interpol red notice na inisyu laban sa pagkanting negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, inilabas ngayong linggo ang naturang Interpol red notice. Ang Interpol red notice ay isang global request para matuntun ng mga otoridad ang isang wanted na individual. Sinabi pa ni Rimulya, namataan si Ang sa Calabar Zone. 2 linggo na ho ang nakararaan. Nasa Pilipinas lamang umuna si Ang at nagpapalipat-lipatan ng bahay kada 3 hanggang 5 araw. Sa tingin ng kalihim, hindi nakalalabas-masok na bansa si Ang dahil hindi ito makababalik kung sakasakali. Tinutugi si Ang dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Dati na ho niyang tinanggi na may kinalaman ho siya dito, mga kapuso. Buena Manong Balita. Kung nandito lang ho siya sa bansa, siguro hindi kailangan ng tulong ng Interpol. Pag ito'y lumabas at pumunta sa ibang mga bansa na may jurisdiction pong Interpol, baka pwede hilingin po tulong doon. Palipat-lipat lang daw dito. Muntik na nga ha? Muntik na mahuli. Kaya lang hindi nahuli. Ano ba yun? Muntik na kaya lang hindi nahuli. Ano ba? 5:41 na ho ng umaga, mga kapuso. Magbabalik po tayo sa ilang pang mahalaga at mainit na mga mga balita, radyo na, TV pa. Labanan ng fake news dapat totoo. Buena Manong Balita. Super Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Wala pa sa utak ko ang pag-aasawa, Emong. Itong relasyon natin, gusto ko maging pundasyon to para sa kinabukasan natin. Ayoko maging dahilan to para masira ang pangarap ko. Dapat alam mo yan. Suma sa puso. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Immunomax. Super Radio number 1. Buena Manong Balita. 17 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa naman ng mga balita. Muli magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, radio, TV, Facebook, maging sa YouTube. Parang Ernie Chan, ingat sa pagmamaneho. Ganyan talaga, ang dami kagad sasakyan. Umagang ito ng Friday, parang Ernie. Ngayon din po sa ating mga nakatutok sa YouTube, Marilu De La Rosa, Arnelin Spiel, Henrietta Breha, Romain Sila, Jose Valmores, Pop Seng, Romel Disipulo, Imelda Caranagan, Fanny Yuan, good morning din po sa inyo, saka Alex Lasguera. Iba mamaya kukumustahin natin dahil bumabati rin ho sila ng magandang Friday morning. Alamin na ho natin sa puntong ito ang presyo ng mga bilihin na maaring gusto nyo hong bilhin ngayong araw na ito hanggang weekend. Nasa Agora Market, San Juan City, si Mark Makalalad. Mark, good morning! Mga kapuso, sa bibihirang pagkakataon, walang naging paggalaw parehas sa presyo ng gulay at karne ngayong araw.
Dito tayo ngayon sa Agora Market, lungsod ng San Juan, kung saan sa ating monitoring, marami yung supply ng mga gulay. Yan ay sa kabila ng mahal na presyo ng produktong petrolyo at pahirapan na pagluwas nito. At ang mga pumapasa daw kasi niyan, yung mga nagbabiyahe. Ang magkagayon man, ngayon ay walang pagtaas sa presyuhan yan. Ayun din ng mga karne. Para sa gabay ng mga mamimili, narito po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang bell pepper ay 200 pesos per kilo. Ang carrots at bawang parehas na 150 pesos per kilo. Ang siling labuyo, 100 pesos per kilo. Ang repolyo at pechay bagyo, parehas na 60 pesos per kilo. Habang ang talong naman, 70 pesos per kilo. Ang patatas, 90 pesos per kilo. Sibuyas na pula, 80 pesos per kilo. Ang sayote naman ay 50 pesos per kilo. Samantala, pagdating sa mga karne, wala ring paggalaw. Ang manok, 180 hanggang 200 pesos per kilo. Habang ang karne ng baboy, 330 hanggang 400 pesos per kilo. At yan, ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Agora Market, lungsod ng San Juan. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng CMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Mark Makalala. At patuloy po yan na sapat pa rin po ang supply ng mga produktong pag-agrikultura ho natin, lalo na ho yung mga karne. Kaya lang talagang minsan ay pahirapan daw ho ang pagbiyahe, pagkuha po nito sa mga sa pinagkukunan, mga poultry at ilang pang mga lugar. Malayo na rin daw ho ang ilang mga poultry farm mo dito sa atin. Pag bumiyahe ka, talagang napakalaking gastusin, lalo na ho sa presyo ho ng diesel ho ngayon. Samantala, isa lang po nating mga benamano, mga balita, mga kapuso, maaari manong maging basihan ng pagbasura ng Commission on Audit o COA sa apila ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance dito sa confidential funds para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Iyan po ang sinabi ni House Committee on Justice Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Nabatid na sa desisyon ng COA noong April 10 nakasaad na hindi umano nagsumite ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation na pinaggamitan ng mahigit sa 69 million pesos na confidential funds. Disallowed din ng 3.5 million pesos na pinambili ng mga lamesa, upuan, computers at mga printer. Ayon kay Ridon, patunay ito na nagkaroon ng maling paggastos sa pondo kahit na sinauli pa umano ang 73 million pesos ay hindi pa rin maaabsuelto ang Vice Presidente. Sinisiga pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte ng Office of the Vice President kaugnay po ng pahayag na yan, mga kapuso. Buena Manong Balita. 13 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, kausapin ho natin ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. So usapin po ito ng hahataw na namang presyo ho ng kuryente sa darating pong buwan. Si Ginoong Nick Sator Jr. nasa ating linya. Sir Nick, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Sir Nick, good morning. Hello Sir Orly, good morning po. May pagtaas sa presyo ng produkto batay sa pahayag ng mga kooperatiba tulad ng Meralco. At dito nakalipas na araw, yun naman pong para sa transmission ng NGCP, narinig natin around 75 o 70 centavos yata yun. Ano ang assessment ng PARE dito? At ano bang anong dating ho nito, lalo na parang hindi yata napapaiwan ng bayarin sa kuryente sa pag may usapin ng pagtataas presyo ng mga serbisyo at mga bilihin, Sir Nick? Opo sir, no? Ngayong summer months, inaasahan na po natin yan dahil yearly naman pong nangyayari na kapag itong summer months ay tumataas talaga ang presyo ng kuryente dahil kulang yung ancillary services. At pangalawa ay dahil din dito sa fuel crisis na nangyayari. So aasahan po natin na hindi lang siguro itong Abril at Mayo, pero pati itong mga darating na buwan ay tataas talagang presyo ng kuryente natin. May mga may mga paraan ba nakikita kayo na siguro dapat nating tingnan at dapat suriin kung tama, unang-una kung tama at makatwiran ba itong mga binabanggit na pagtaas? Oo, marami tayong pwedeng gawin, Sir Orlino.
para to mitigate itong mga risk ng price increases. Unang-una, pwede natin tignan kung ano nga ba yung mga generation cost at transmission cost. Kailangan masuri natin, ma-unbundle ng husto kung ano yung mga cost. Sir Nick? Kung ano po yung mga cost na pinapataw sa mga consumers. Pwede rin po natin tignan yung sinasabi po nila na pag suspend ng ating mga taxes, no? Kung hindi man pwedeng tanggalin yung taxes, baka pwedeng isuspend o bawasan man lang yung taxes para po mabawasan yung price shock or bill shock para sa ating mga consumers. Okay, tama-tama. Yan din po ang isa sa dalawang paksang aming gustong itanong sa inyo. Unahin ko na muna, bukod doon sa pag-unbundle ng mga gastusin natin, binabayaran natin sa kuryente, o mga karagdagan pa hong mga detalye na andyan po sa binabayaran natin sa kuryente. Meron bang pangangailangan at meron bang dapat na hilingin na pati yung VAT o kung ano pang mga buwis na pwedeng alisin muna sa ating binabayaran sa kuryente, ipag-aralan din at ipatupad din ang pagbawas nito sa pamahalaan tulad ng ginagawa ngayon sa mga produktong petrolyo? Sa tingin mo, Sir Nick? Oo, sir. Marami pong pwede nating tignan kasi yung taxes po natin, may tax po sa generation, may tax sa transmission, at may tax sa ating distribution. Ngayon, sa lahat po ng taxes na yan, yung taxes mula sa generation charge, taxes mula sa transmission charge at distribution charge, lahat po yan ay pass on sa ating mga consumers. So kung titignan natin, nagkakaroon ng parang multiple taxation. No, kaya sobrang mahal pagdating na sa ating mga consumers. So kung yan po ay tatanggalin natin or babawasan natin, malaking tulong po para sa ating mga consumers at malaking ginhawa para sa ating price, sa electric price. Ano yung particular na buwis na gusto nyo sa tingin niyo pwedeng alisin? Yung VAT, sir, pwede nating... VAT sa lahat, sa transmission, generation, at saka sa distribution? Distribution. Magkano ba? Ilang porsyento ba ito sumatotal na binabayaran 12%, natin? sir, ang VAT ng generation, 12% rin sa transmission, Lahat 12% rin po sa distribution. So titignan natin, parang umaabot po siya ng 36% ang total na pass-on charges sa ating mga consumers. At syempre, andyan pa po yung mga iba't ibang mga charges na nakapass on sa consumers natin katulad ng systems loss, no, andyan din po yung mga discounts, lahat po yan binabawas po sa ating mga consumers. So kung titingnan natin, parang pasan-pasan talaga ng mga consumers lahat ng mga bayarin. Kaya po parang sobrang mahal ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Bakit ito napakahirap usisain o muling pag-aralan ng Kongreso itong EPIRA? Kasi lahat naman ng ating mga bayarin, lalo yung system loss charge, sinatakda kasi yan sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Bakit ito parang napakahirap itong pag-aralan, suriin, bagamat ito'y binanggit na sa unang sonaho ng Pangulong Marcos? Sir, sa tingin ko po hindi naman po mahirap pag-aralan o suriin yung sa EPIRA. Siguro mas kailangan pa natin ng stronger na political will. Kasi ito po yung sinasabi natin na dapat kasi kasama ang mga consumers sa usapin ng kuryente. Kasi tayo mga consumers ang nakakaramdam kung anong nangyayari doon sa ground. Kung anong nangyayari sa grassroots, no. So katulad dito sa usapin ng privatization ng electric cooperative, no, nasa EPIRA rin po siya. Pero paano nila mapag-aaralan kung hindi naman nila pakikinggan ang boses ng mga consumers, no? Okay. Marami kasi tayo binabayaran dahil niya sa gusot na yan sa Middle East. So talaga ito sa pabigat to sa atin. Lalo na mas malaki kung konsumo ho nito. Ang bayarin sa kuryente, Sir Nick. Sa buwan, malaking umuubo sa sweldo natin. Po, sana magkaroon ng stronger na consumer participation. Sana para magkaroon ng mas magandang oversight ang ating Kongreso, ay pakinggan nila ang boses ng consumers. Sir, kung titignan natin ang debate ngayon na nangyayari is whether ang electric cooperative po ba ay mas magandang maging private na lang o yung privatization ng electric cooperative. So, yan yung pinag-uusapan ngayon. Pero kung titignan natin, sir, nasaan ba yung problema? Before kasi privatization, nakalagay naman sa EPIRA na dapat
ay merong reform. So ang reform na yan, yung action na yan ay nakay NEA. No? NEA has the authority to provide technical and financial assistance before natin i-privatize. So kung titignan natin, sir, is more on political will at more on action sa ating government agencies, regulators, at even po sa ating Congress para magkaroon tayo ng mas maganda na energy sector. At isa sa mga atin ding nais kung sakali talagang mamarapatin, dahil isa naman yan sa pinaka-purpose kung bakit may mga batas tulad ng IPIRA, ay yung mas epektibo at mas mura mapagkukunan ng enerhiya natin, hindi yung nakadepende sa may mga fossil fuel pa rin kasi may mga geothermal nga pero mukhang hindi sapat at minsan mas mahal pa raw yata sinisingil Sir Nick? Yes, iba sir, siguro no? tulad ng hindi ko lang alam kung meron bang naulinigan ka na talagang tapat at makatotohanang pagtukoy kung merong pag-aaral dito sa pamamagitan nuclear kuryente nuclear power na kuryente? Oo. Ngayon marami pong mga pag-aaral ng PNRI, no, and ng Alphas Pinas na yung nuclear na ang isa sa pinaka-feasible. So, ang sa pare lang po, inaantay lang natin kung ready na ba ang Pilipinas, kung ready na ba yung mga batas natin to protect consumer rights and environment before dun sa full implementation ni nuclear. Although, sa pare naman po, regardless of... Yes, Sir Nick. Nawawala ka, Sir Nick. Hello, sir. Yun, okay, go ahead. Sa pare naman, may binabagit ka, Sir Nick, bago naputol. Sa pare naman po, we welcome all technologies, no, nuclear, coal, or even other fossil. No, lahat po, wini-welcome natin yung technologies na to kasi kulang na kulang tayo ng supply ng kuryente. So kailangan pa natin ng mas maraming power generation and we need more technologies to come in. Kasi yun yung kailangan natin sa Pilipinas sa ngayon. Meron nga ako nakausap na isang engineer din Meron daw kasing akalay malaking tulong solar. No. Mukhang nabudol daw tayo sa solar project na yun. Anyway, mas maganda ho talaga mapag-uusapan po ito ngayon lahat ng ating mapagkunan. At kung sakasakali ito yung madi-develop, talagang maibigay ito na bahagi kasi ito ng serbisyong dapat ibinabalik sa atin Sir Nick, sa mamamayan. Ito yung serbisyong pangunahin na dapat talaga namang hindi pinapabayaan ng gobyerno. Sakaling magkaroon ng mga bagong reforma at pag-develop ng maganda, wag muna sumali yung mga involved sa kasalukuyang sistema ng kuryente na meron tayo dahil mukhang talagang ang iba sa kanila negosyo nasa isip, hindi serbisyo, Sir Nick. Yun nga po, sir, ang hindi nagtataka tayo. Bakit itong mga merong kaso o dati nang hindi nakapag-deliver ng maayos na serbisyo, bakit sila pa rin yung paulit-ulit na kasama sa mga bidding o sila pa rin yung paulit-ulit na kasama nananalo sa mga project, no? So dapat meron talagang screening committee na maayos na kung hindi sila nakapag-deliver ng maayos na serbisyo ay dapat sa susunod na bidding hindi na rin sila kasama o hindi na dapat sila nabibigyan pa ng mga projects. Kung gano'n na meron mga failure or mga projects na hindi natuloy, ghost projects man yan, no, or undelivered na mga services. So dapat yan din po ang isa sana na titignan ng ating mga regulator para hindi na tayo mabudol, sir, no, sa mga projects na ganyan. Thank you, Sir Nick. Maraming salamat sa ulitin po at magandang umaga po sa inyo, Sir Nick Sator. Thank you po sa inyo. Thank you, sir. Good morning po. Chief Advocate Officer po ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE, si Sir Nick Sator Jr. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita. Ay, naku, pahabol na lamang ito pagkatapos ng usaping kuryente, gasolina, mamuta at petrolyo dahil merong posibilidad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Source. 18 pesos hanggang 20 pesos ang posibleng bawas presyo kada litro ho ng diesel habang 2 piso hanggang 3 piso naman kada litro naman po ng gasolina. Hintayin po ng DOE ang resulta po ng bentahan hanggang ngayong araw ng Biyernes bago magbigay ng estimate at sa gitna nito muli namang nanawagan ng grupong Manibela
ibaba sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo ng kada litro ho ng diesel. Mga kapuso! Buena Manong Balita! Alam na ho tayo at susunod na ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, April 17, 2026. Susunod na si paring Melo del Prado sa Super Radio. Ako po yung kapusong Orly Trinidad hanggang sa susunod na linggo. Mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Buena Manong Balita! Super Radio number 1. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Super Radio number 1. Kapuso, mahirap na ang panahon ngayon. Pag nagkasakit pa, nako, mas malaking problema. Kaya sa pagpili ng gamot, dapat mas wais na tayo. Siguraduhin na pinipili natin ay yung subok ang kalidad at abot kaya ng presyo. Dahil kapuso, hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Akala mo nakamura ka, yung pala wala namang bisa. At hindi rin naman kailangang mahal para maging sigurado sa quality. Paalala po ng Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Super Radio number 1. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZWB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB Super Radio. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, hindi matitinag sa paghihimay sa mga isyu ng bayan. Melo del Prado, itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pala ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Proud Kapuso.